Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po sa magandang panahon ngayon, Panginoon. Lord, na buong akala namin meron pong bagyo, pero kayo po ang nagkaloob nito, Panginoon. At dinideklara po namin hanggang sa matapos ang mga services, Panginoon, magiging maayos ang panahon, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po at mangyari po ang iyong mabuting kalooban sa aming kalagitnaan, Panginoon, at kayo po ang maluwalhati. In Jesus' name, Amen. Yan, tayo po ay asa na ba yan? Ayan, ito po dapat kasi yung siguro nakakalimutan lang ni Kuya Jer, yung may rally pong nangyayari ngayon dahil anniversary po ng martial law. Pero po, bali, merong 3 rally dahil bunsod nung mga flood control. Alam nyo naman po yun, hindi na natin yun ipagkakaila dahil nanonood naman kayo ng news. 49,000 na po ang tao kaninang 11 o'clock sa Luneta. 5,000 po sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio po. Ganoon na rin, parami na rin ang mga tao. Dalangin lang po natin, kaya ko lang sinasabi po ito, dahil para isama nyo po sa panalangin na mangyari po yung kapayapaang kaloob ng Diyos sa ating bansa. Nangyari po ang flood control dahil ang Diyos po ang nagpasimula nito. Hindi po lalabas ang balita ng mga baradong kanal kung hindi po nagpaulan ang Diyos ng napakaraming ulan. Mahal po ng Panginoon at ayaw pong hayaan na mangyari at maghari ang kasamaan, kaya po nalantad. No? Nagbara-bara nga yung atin, nagkaroon tayo ng baha, pero still, tignan po natin yung positive side. Gumagawa po ang Diyos para masolve po ang lagay na nating hindi magandang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. So itong rally po ito, dalangin din po natin na mangyari po yung kalooban ng Lord na maging mapayapa. Amen po. Maging mapayapa at mai-correct na yung mga mali. Dahil iyon naman talaga ang gusto ng Lord. Diba sabi nga, hindi yung pagdapa mo, kundi yung pagtayo mo. Amen ba? Ayan. So magpe-pray lang po tayo saglit. Lord, salamat po. Pinapatupad po namin sa panalangin, Panginoon, ang kapayapaan, Lord God. Wala pong masasaktan, Panginoon. At mangyari po, Lord, na talagang mahayag po ang pagmamahal namin, Panginoon, sa aming bansa. Lord, talagang salamat po sa iyong mga ginagawa. Panginoon, na nagtitiwala po kami, Lord, na maganda po ang kahahantungan ng lahat ng ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. Kasama po dito, yung post po ni Mayor. Kung nakikita niyo po, talagang ako po napagpala nung nakita ko. Kasi ang Mayor po natin, ang unang nagmamahal sa ating bayan, sa ating lungsod. Pinicturan niya po ang park, katapat ng maraming basura, para ipagbigay alam sa ating lahat na meron tayong layunin o responsibilidad sa ating lungsod. Amen po? So, ayan. Hindi na siguro dapat disiplinahin pa. Kumbaga tayo na ang magsimula. Amen ba? Yun. So, yun lang po. Intro lang yun. Wala, hindi yung kasama sa message po natin. Sino po ang nakakaalam ng storya ng Sodom and Gomorrah? Siguro naman po karamihan sa atin ay merong idea na ano bang nangyari dun sa Sodom and Gomorrah. Ang alam natin, tinupok siya. Amen ba? Tinupok ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah dahil masyado nang naging masama ang mga tao. Pero nagpapasalamat ako kay Ate G kasi ito po ni-raise up niya sa akin na through chat. Meron lang tinanong si Ate G at nireview ko po yung Genesis 19 at napagpala po ako. Ito po ang mensahe ng Lord dyan. Basahin po natin, isang araw, napangalan na anak niya sa kanyang kapatid
Matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos, sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Alalahanin po natin na si Lot po, kasama ng kanyang asawa at 2 anak na babae ay nakalabas po ng Sodom. Pinangunahan po sila ng 2 anghel at nung papalabas na po sila, minamadali sila ng Panginoon. Ngayon, ang instruction po ng Lord is magpunta kayo dun sa bundok. Ngayon, nakiusap po si Lot. Sabi ni Lot, Panginoon, baka pwede naman po, dun sa susunod na bayan na lang ng Sodom kami magpunta. Pumayag ang Diyos at nakarating po sila sa Zoar. No, sa Zoar, bayan ng Zoar. Dun sila nakarating. Kaya ko lang po ito isinasabi kasi kung hindi ko pa binasa muli ito, ang buong akala ko po na yung asawa, si Mrs. Lot, asawa po ni Lot, ay habang tumatakbo sila, akala ko, lumingon na siya. Pero nung binalikan ko po yung storya, nakita ko po na nakalabas nga ang buong pamilya ni Lot at nakarating po sila dun sa bayan ng Zoar. No? Iniligtas sila ng Panginoon doon. At habang nandun na sila, nung nakarating sila, saka po lumingon yung asawa ni Lot at naging batong asin. Ano pong ibig kong sabihin? Makita po natin na ang Panginoon po, ang Diyos po, ay gumawa na ng paraan para iligtas sila. Kasi nagiging masama na po yung lugar, inilabas na po sila. Nakarating na sila dun sa lugar ng refuge. Ano po, no? Tapos po, di naging batong asin na po si Mrs. Lot. Ngayon, the next day, dahil natakot sila dun sa mga tao ng Zoar, ang nangyari po, nagpunta sila sa bundok sa isang kuweba. So, 3 na lang po sila, naging bato na si Mrs. Lot, di ba? 3 na lang po silang nakarating ng bundok. At nung nasa bundok po sila, eto po yung naging conversation. Sabi po nung 2 magkapatid, lasingin natin ang ating ama at nang sa ganon tayo ay magkaanak. Katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Ano po ang ibig kong sabihin? Galing po sila ng bayan ng Sodom. Nailigtas na po sila ng Panginoon, pero ang kanilang kaisipan ay patterned pa rin dun sa nangyayari sa Sodom. Dala-dala pa rin nila po, alam po natin na hindi po tama na sisiping ka sa sarili mong tatay. Tama po ba? Dahil ganun ang naging practice ng Sodom, ang nangyari po, ayun pa rin ang kaisipan nila. Ang nakita ko po doon, tayo po ay niligtas na ng Diyos. Amen ba? Pero meron tayong mga dating buhay. Ang nangyari po doon sa 2 anak ni Lot, dala-dala pa po nila yung dati nilang buhay sa likod ng sila ay niligtas na. Amen po? Yan. So, ang aral, may aral pa ba doon? Siguro alam niyo na po, no? Dapat yun tinalikuran na nila. Kaya nga nasunog dahil sa kasamaan. Pero ang nangyari, dala-dala pa rin pala nila. Ayun lang. Ito po ang ating title. Di ba? Parang patawa lang di ba? Ang title po natin ay Work in Progress but not a ghost project. Work in progress, but not a ghost project. Ang Diyos po, kapag kumilo sa atin, tuloy-tuloy po yan. No? Sabi po sa Philippians 1:6,
He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ayan. So, siya na nagpasimula ng gawain sa iyo ay titiyakin niyang tatapusin niya hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. First time ko pong narinig yan, meron pong service gathering. Si pastor po, ayan si pastor. Si pastor po, ay sinabi niya yung salitang yan. That you who have begun a good work in us will finish it into completion. Nagrema po sa akin yan. At ang sabi ko, kayo pala Lord, kapag nagsimula kayo, sa sino man ay tatapusin nyo. Amen? Kaya po, work in progress. Serious. Serious no? Yan. So, eto po, ano pong story yan? Kay Cain at kay Abel. Ang nangyari po dyan, sino po ba ang pumatay? Si Cain ba? Si Cain po ay panganay na anak. Amen? At, ayan, sabi po sa Genesis 4, isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya. Tapos, saan ba? Ibig sabihin po, si Cain po ay farmer. Sa Tagalog ay magsasaka o magtatanim, di ba? Merong sariling farm. Tapos si Abel po naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Lumalabas po, siya po ay shepherd. Sa Tagalog ay pastol, no? At sila pong pareho ay naghandog sa Panginoon. Sinabi na nga po dyan kung ano yung handog. Yung harvest ni Cain, hinandog niya sa Panginoon. Si Abel, kumuha siya ng panganay dun sa kanyang mga alaga at pumili siya ng pinakamagandang bahagi saka inialay sa Panginoon. Kasunod po niyan, sabi po, nasiyahan si Yahweh kay Abel at sa kanyang handog. Kay Abel mismo at dun sa handog ni Abel, nasiyahan ang Panginoon. Ngunit, hindi niya kinalugdan si Cain mismo at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan? Samahan niyo nga po ako magbasa. Napapagod ako. Sige po. Dahil dito, yan. Ayan. So, nakita po natin na pinatay, ang kasunod niyan, pinatay na po ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. No? Kaya po napili natin yan. Kasi po, meron pong dahilan. No? Meron pong dahilan. At ang Diyos po, sa mga salita ng Diyos, makikita po natin papaano ba nangyayari ang mga bagay-bagay. Una, nasiyahan si Yahweh kay Abel at sa kanyang handog. Tapos, nakalagay po dyan, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo? Ang ibig kong sabihin po,
Ang nangyari po dyan, meron pong nangyayari kay Cain sa loob. Tama po? Ano kaya yon? Kasi hindi tinanggap po yung kanyang handog. Ano nga po kaya? Selos, sabi ni Kuya Romy. Ano pa po? Inggit. Ano pa po? Galit. No? Ano pa kaya? Meron pa ba? Lumabas po sa mukha ni Cain kung ano yung kanyang nararamdaman. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ang ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Ano kaya itsura ni Cain, ano? Nakabusangot. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang. Ang sinasabi po ng Lord, yung kasalanan daw po, picture po natin yan. Kunwari ako yung kasalanan. Ang sabi po ng Lord, ang kasalanan daw ay tulad na mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. At ang sabi po ng Lord, nais kanyang pagharian, nag-aabang ang kasalanan at gusto niyang pagharian si Cain. Kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Warning po ito ng Panginoon. Ang sinasabi po kay Cain, may nangyayari na sa puso mo, Cain. Ipaglabanan mo yan dahil nag-aabang ang kasalanan sa iyo. Ang ibig ko pong sabihin, may issue na po si Cain. At yung kasalanan ay pwedeng sumakay dun sa issue ni Cain para mag-manifest sa isang kasalanan. At yung kasalanan yon ay yung pagpatay. Ang ibig ko pong sabihin, tayo po ay nagkakasala. Tama po ba? Hindi kaya yung ating mga kasalanan ay may pinagmumulan? Kasi po, ang sinasabi ng Lord, ang kasalanan ay nag-aabang para ikaw ay pagharian. Kaya kailangan paglabanan. Pero lahat po tayo ay dumadaan dyan. Amen ba? Actually po, sa isang chapter ng buhay ko, Kristiyano na po ako Kristiyano na po ako. Napansin ko po na kapag ako ay natitisod noon, nakakagawa ako ng kasalanan. Aaminin ko na po nanonood po ako ng hindi magandang panoorin. Kapag ako ay nakakaramdam ng pagkatisod. So, ibig sabihin po, nagkakaroon ako ng issue, magiging totoo lang po ako Magiging totoo lang po ako. Pag tayo ay mayroong issue sa puso, nakita ko po dito na ang kasalanan ay sumasakay para mag-manifest sa isang kasalanan. Sabi po dito, kanina ang term po kasalanan, sa 1 Peter 5:8 po, maging handa kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay Satanas na ngayon, hindi nakasalanan, ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Pero ganun din po yun. So ang gusto ko lang pong i-establish ay ang lahat ng tao ay nagkakaroon ng issue sa puso. Tama po? At yung issue ng pusong yun, meron niyang solusyon. At ang sabi ng Lord dyan, mapaglabanan. Kasi ang nangyayari po, pag may issue at hindi pinaglabanan, magmamanifest po yan sa isang kasalanan. Amen?
Ilang linggo na po ang nakalipas at puro puso ng tao ang nagiging topic natin. Si Kuya Sep po, ang sinabi po niya, Lord, turuan nyo kaming bilangin namin ang mga araw namin. No? Naaalala nyo po ba yon? At just last week, si Pastor po ay ang preaching po ni Pastor ay tungkol sa puso. Naaalala nyo po ba? Ayan. Pero idadagdag ko muna po to. Sabi po, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para gumawa ng kasalanan. Pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual immorality, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Nanggagaling po lahat yan sa puso. Ano po? So yung kasalanan, hindi lang po yun basta ginagawa natin. Ibig sabihin, meron po tayong issue sa puso na dapat nating paglabanan lang. Gaya nga ng sinabi ko kanina. So, bakit ba natin laging pinag-uusapan ang puso? Ayan. Nakita po natin sa storya ni Cain at Abel na ang Diyos po ay nakatingin sa puso ni Cain at ni Abel. No? Nakita po na merong issue ang puso ni Cain. Kaya hindi po tinanggap, no? Hindi po tinanggap yung handog. No? Bakit? Ayan. Una, dahil ang Panginoon ay nakatingin sa puso at hindi sa panlabas. No? Parang immaterial po ang lahat ng nakikita natin dahil sa totoo lang, ang Diyos naman po ay nakatingin naman sa puso nating lahat. Alam ng Lord ko anong nangyayari sa mga puso natin. Ay pangalawa, sabi po ni Pastor Ian, guard your heart. Sabi po ng Lord, message lang ni Pastor, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Yung puso pala, ang nagdi-determine ng ating future. Sabi po ni Pastor yan last week, kung naaalala nyo. So, nanggagaling sa puso. So, kung ano yung kalagayan ng ating puso, at kung ano yung magiging future natin, ay nakasalalay sa kalagayan ng puso natin. Tama po ba? Nag-a-agree po ba tayo doon? So, ayun ang number one. Ang number one pala ay nakatingin ang Lord sa puso. Pangalawa, yung puso natin ang magdidetermine ng ating buhay. Pangatlong sagot dyan ay wala tayong ibang kayang kontrolin sa ating buhay kundi yung ating puso. Nag-a-agree po ba kayo? Kasi kahit ang negosyo mo, kapatid, kung ano man yung negosyo mo, hindi mo yan kontrolado. Maging ang sarili mong anak, hindi mo yan kontrolado. Ang buong pamilya mo, hindi mo yan kontrolado. Bakit? Kasi meron pong mga outside forces. No, may mga impluwensya ng mga ibang tao, kaya kahit anong pilit mong kontrolin, ang anak mo, hindi mo yan makokontrol. Pero ang kaya nating kontrolin ay yung mga puso lamang natin. No? Kaya kailangan nating pag-usapan ng puso dahil dun sa tatlong sagot na yon. Ano nga po yon? Number one, puso ang magdidetermine ng buhay natin. Number two, sa puso nakatingin ang Panginoon, hindi sa ating belt. Wala akong belt. Number three, ang puso kasi ang kaya nating kontrolin. No? Kaya nga ang sabi ng Lord, paglabanan.
Ibig sabihin, kaya. Kung ikaw nalulungkot, ikaw rin ang magpapasaya. Di ba? Kung ikaw nagagalit, ikaw rin ang gagawa para kumalma ka. Amen? Di ba? Lahat ng emotion kaya nating kontrolin kung magiging aware lang po tayo. Amen. So kung ang puso ang magdedetermine ng ating future at kaya natin siyang kontrolin, ibig sabihin, pwede palang mabuhay ang tao na maayos. Amen? Sabi po sa Ezekiel, pero syempre ang Lord, hindi naman pwedeng tayo-tayo lang. Ang sabi po ng Lord, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas, mga masuwayin ninyong puso, ay magiging pusong masunurin. Binigay na po sa ating lahat ng Lord dyan. No? Pero, kailangan lang po nating kailangang i-access. Kasi pwedeng ang puso natin ay bumalik sa dating kalagayan, kailangan maging aware tayo na binigyan tayo ng bagong puso ng Diyos. No? Tama po ba yun? Ayan. So, ayan lang po ang ini-establish ko. Dahil ang nangyayari po, ang gusto kong sabihin po, kapag may issue sa puso, merong manifestation. Anong ibig sabihin? Galit? Mura? Temper? Diba? Mainit ang ulo? Kasi may issue yung puso. Nag-a-agree po kayo? Kasi talagang ganun, ano? Kahit siguro anong emotion, galing yan sa puso. Ang sabi nga po, kaya kaya nating kontrolin is kasi kaya nating kontrolin yung ating reaction, yung ating response. Pwede kang ngumiti. Diba? Pwede kang kumalma sa gitna ng mga sitwasyon. Yan. Ito na po. Magte-testify po ako ngayon. 5 years old po ako. Kasi may kinalaman po ito kasi sa puso eh. 5 years old po ako. Ilang oras na lang ba tayo? 20 minutes na lang. Oo. So, 5 years old po ako, hinalay po ako ng aking pinsang lalaki. Nag-overnight po yung aking pinsan, kasama ang pinsan ko, at hinalay niya po ako. 5 or 6 years old ako. Lumipas ang panahon, pagdating ko ng 8 or 9 years old, napansin ko po na ako po ay na-attract sa kapwa ko lalaki. Ang kalagayan ko po, ako po ay bata. Ang bata po, hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Tama ba? Hindi pa ganap ang kaisipan ng isang bata. Kaya panawagan po sa mga magulang, kailangan pong gabayan natin ang mga bata, ang mga anak nyo. Kasi minsan po, eto po napansin ko, meron pong mga magulang nakalimutan na nila na sila ay galing sa pagkabata. So kung paano po nila i-treat yung kanilang mga anak as if hindi sila nanggaling sa pagkabata. Tama po ba yun? No? So kaya ko lang po sinasabi, kailangan po ng gabay, pag-iingat, constant communication ng mga magulang sa kanyang anak. So 8 years old po, napansin ko po, ako po ay na-attract sa kapwa ko lalaki. At dahil ako ay na-attract sa kapwa ko lalaki, nagkakaroon po ako ng manifestation. Malambot kumilos, kung ano yung ginagawa, ganyan. I-remind ko lang po sa inyo, ako ay bata. Walang kamalay-malay. No? Walang kamalay-malay.
So, ang nangyari po, minsan, ako ay nasampal ng tatay ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko, alam niyo po, eto ha, totoo lang po ito. Nung bata po kami, maayos po yung buhay namin kasi ang tatay ko po ay chief engineer ng UTEX. Ang UTEX po, yung nagkaroon ng Universal Textile, nagkaroon po sila ng basketball team. Chief engineer po ang tatay ko at kapag kami ay nagpupunta sa kumpanya ng tatay ko, yung mga basketball player, sila Barela, sila Atoy ko, si Philip Cesar, Sir, ginaganon po ang tatay ko noon. So maayos po ang buhay namin noon. One time, dahil ganun po, naka-school bus po ako, pumapasok nung elementary, masyadong bata masyado akong nadadala to the point na nangutang pa ako dun sa driver ng school bus namin. Nagpunta kami ng Cubao ng mga tropa ko. Pag uwi ko po, sinampal ako ng tatay ko. Kaya ko lang po sinasabi kasi ito po ay tumatatak sa akin. One time din sa buhay ko po, sinabihan ako mismo ng sarili kong tatay na kasama kong kumain, katabi ko siya, ang sinabi niya po sa akin, ang takaw-takaw mo. Ako po, ang sarap po magluto ng nanay ko. Nasaktan po ako talaga nun. Kasi totoo naman, kasi matakaw talaga ako. Pero sobrang diretso ng tatay ko sa isang bata, talagang natandaan ko siya. No? Nung high school po ako, siguro mga third year high school, naliligo po ako. Tapos yung banyo po namin, merong bintana. Ang nanay at tatay ko nasa kabilang side nung bintana na yon, yung dirty kitchen po namin. Habang naliligo po ako, narinig ko po ang tatay ko, sabi sa nanay ko, ang lambot ng anak mo, pabugbog ko kaya yan? Ipapabugbog po ako. Sa isip ng isang bata, natakot po ako. Natakot talaga ako dahil bakit? Ang tatay ko na inaasahan kong kakampi ko, mamahalin ako, siya ang unang gagawa ng paraan para ako ay masaktan. Hulaan niyo po, nangyari po ba yon na nabugbog po ako? Nangyari po. Galing po ako sa school, paglabas ko ng school, alam mo yung paranoid ka, bata ka, paranoid ka, biglang may sumipa sa puwet ko. Naglalakad po akong ganyan, biglang may sumipa. Alam nyo, ngayon ko lang po ito talaga nakwento. Ang unang pumasok sa isip ko, ay eto na siya. Wala namang ginawa yung tao. Sinipa lang ako. Tapos ganun ako. Hindi ko nga nakita yung tao eh. Pero ang nasa isip ko po, nangyari na. Tinotoo ng tatay ko. Hanggang sa namatay na po ang tatay ko nung ako ay 4th year high school. Pero alam niyo po, sasabihin ko po sa inyong lahat, never ko pong naranasan, ako ay yakapin, ako ay hawakan, ako ay kausapin, ako ay kargahin. Never ko po yung naranasan mula sa tatay ko. Noon pa lang po, malinaw na po sa akin, ang focus ko po nasa tatay ko eh. Kasi inaabangan ko yung mga bagay na hinahanap ko sa kanya. No? Ang focus ko po ay pagmamahal.
hindi po ako nakaramdam ng pagmamahal. Dahil lang nangyari po sa akin takot, pangamba. Feeling ko yung sarili kong tatay, kaaway. Galit siya sa akin, kaaway niya ako. Tapos sa mismong bahay po namin, hindi ako nakakaranas ng safe. Hindi ako safe. Kasi yung kasama ko mismo, hindi niya ako mahal. Ayun ang nararamdaman ko po. Hanggang sa namatay ang tatay ko, patuloy pa rin yung bigat po ng loob ko. Nag-a-attempt, siguro mga 3 times po akong nag-attempt na tumalon dun sa terrace po namin para magpakamatay. Hanggang sa nakapagtrabaho po ako, nagkaroon na ako ng sarili kong kita, unti-unti na pong lumakas ang loob ko at nagsubok na ng kung ano-ano. So makikita niyo po na yung naging buhay ko ay parang tumakbo lang siya according sa naitanim kung ano yung nangyari nung bata ako. Marami po akong nasawsawan na kung ano-anong mga kasalanan. Hanggang sa nakilala ko po ang Lord. Nung nakilala ko po ang Diyos, ang una pong tinugon ng Diyos sa akin ay yung hinahanap ko nung bata pa ako. By the way, there was a time, patay na po yung tatay ko, ang kasama, nandun po ako sa 2nd floor ng bahay namin, tapos ang nasa 1st floor po, yung ate ko at yung kanyang pamilya. Yung bayaw ko po, pinapaglinis po niya ako ng kotse nila. Pagkatapos akong maglinis, bibigyan niya ako ng pera. So gusto niya ako i-bless kasi naglinis ako ng ano. Pero alam niyo po kung anong nasa isip ko? Hindi lang ako makapagsalita. Kahit hindi mo ako bayaran, ang hinahanap ko sa inyong lahat ay pagmamahal. Hindi po mahalaga sa akin ang pera. Kasi pa talagang parang, alam niyo yung pinagdamot sa iyo, yung bagay na hinahanap mo. So nung nakilala ko po ang Panginoon, ayun po ang ginawa ng Lord. Niyakap niya po ako ng napakahigpit at naramdaman ko po yung pag-ibig na aking hinahanap nung ako'y bata pa. Yung butas sa aking puso ay pinunuan niya. Talagang butas po yung puso ko at pinuno po ng Lord nung very same day na ako ay nagpunta ng JGIA. Praise the Lord po. Ang napansin ko lang po, ang isang taong may sakit ay nananakit. No? Nung ako po ay bagong Christian, merong pong nag-minister sa akin at ang sabi niya po sa akin, kapatid, nakikita ko yung spirit mo may tama. Hindi ko po siya maintindihan. May tama ang spirit mo, kapatid, pero hindi ko alam kung anong nangyayari, pero may tama yung spirit mo. Ang totoo po niyan, lahat po tayo ay nakakilala sa Panginoon. Kaya nga po ang title natin, Work in Progress, kasi unti-unti po tayong gawing kamuka ng ating Panginoon. Tama po? So yung mga sakit sa ating buhay, sa ating puso, ay isa-isa na pong pinapagaling ng Panginoon. No? Hindi ko po alam kung anong sagot, bakit ganun ang sabi. May tama yung spirit mo. So along the way, nakita ko po, sinabi din ng Lord, yung issue ko tungkol dun sa tatay. Ang totoo nga po nun, tinanong ko nga po si Pastore. Kasi first time kong nabasa yung sa Bible, sabi po, yung fear of the Lord. Pastora, yung fear of the Lord ba, katulad din nung takot ko sa tatay ko? Kasi yun yung aking nire-relate, kung ano ang pamilyar sa akin, ganun yung akala ko sa Diyos.
Hanggang sa naunawaan ko na nga na magkaiba pala. So sabi ko, meron akong issue sa puso, although nakaranas na ako ng pagmamahal, kailangan ko palang gumaling. No? Kailangan ko pong gumaling. At nakita ko po yung pagpapatawad sa aking tatay. Kung loloobin lang ng Panginoon na makita ko ang tatay ko, gusto ko po siyang yakapin ngayon. Pinagaling na po yung puso ko. Yayakapin ko ang tatay ko at yung hinahanap ko sa kanya, ako ang gagawa para sa kanya. Kasi napansin ko po, kaya ako sinabi, hurt people hurt. Baka yung tatay ko may issue din. Ang nanay ko po hindi nagkulang sa akin. Kaya po, ang naging topic natin today is tungkol sa puso. Kapatid, baka meron tayong issue na gusto lang nating takluban, kalimutan, kasi nakaraan na. Gusto ng Lord pagalingin yan. Kasi ito yung magdidetermine ng future natin, tama ba? At kaloob ng Diyos na tayo ay pagalingin sa mga sakit na iyon. Alam nyo po, nakikwento ko yung mga bagay na yon kasi nawala na po sa akin yon. Pinagaling na po ako ng Lord. Pero kaya ko lang po sinasabi, para pwede pong mag-minister. Kung gusto nyo pong ma-minister kayo, andyan po kami, sina pastor, at talagang dahil gusto nga po ng Diyos na pagalingin tayo at ang source lang po natin ay ang Diyos. No? Patuloy lang po sa pagbabasa ng Bible at iyon po, mangyayari po yung kalooban niya. Okay na po. Tapos na. Yun. God bless po. Magpe-pray na lang po tayo. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga nakaraan, Panginoon. Kayo po na nakakaalam, Panginoon, kung ano ang kung anong mga issues namin, Panginoon. At inihahayag po namin to, bigyan nyo kami ng tapang, Panginoon, para harapin namin, Panginoon. Dahil meron pong tendency kaming mga tao, nakalimutan na lang at pabayaan. Kiniklaim po namin ang healing, Panginoon, hindi po sa physical lang, kundi sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Lord. Talagang makakilos po kayo sa amin. Inaasahan po namin ito dahil kayo po ang naghirap sa krus, Panginoon. Kaloob niyo po ang aming mga kagalingan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Giving po.